Mateo Kapitulo 13. Nang araw na yaon ay lumabas si Jesus sa bahay at naupo sa tabi ng dagat at nakisama sa kanya ang lubang maraming tao. Ano pat lumulan siya sa isang daong at naupo at ang buong karamihan ay nakatayo sa baybayin at pinagsalitaan niya sila ng maraming mga bagay sa mga talinghaga na sinasabi, narito, ang mga hasik ay yumaon upang maghasik. At sa paghahasik niya ay nangahulog ang ilang binhi sa tabi ng daan. At dumating ang mga ibon at kinain nila. At ang mga ibay nangahulog sa mga batuhan na do'y walang sapat na lupa at pagdakay sumibol sapagkat hindi malalim ang lupa. At pagsikat ng araw ay nangainitan at dahil sa walang ugat ay nangatuyo. At ang mga iba'y nangahulog sa mga dawagan at nagsilaki ang mga dawag at ininis ang mga yaon. At ang mga iba'y nangahulog sa mabuting lupa at nangagbunga. Ang ilay tigi 100 at ang ilay tiga 60 at ang ilay tiga 30. At ang may mga pakinig ay makinig. At nagsilapit ang mga alagad at sinabi nila sa kanya, bakit mo sila pinagsasalitaan ng mga talinghaga? At sumagot siya at sinabi sa kanila, sa inyo'y ipinagkaloob ang mga kaalam ng mga hiwaga at ng kaharian ng langit, datapwat hindi ipinagkaloob sa kanila, sapagkat sino mang mayroon ay bibigyan, at siya'y magkakaroon ng sagana, ngunit sino mang wala, pati na nasa kanya ay aalisin sa kanya. Kaya't sila'y pinagsasalitaan ko sa mga talinghaga, sapagkat nagsisitingin ay hindi sila nakakakita, at nangakikinig ay hindi sila nakakarinig, ni hindi sila nakakaunawa, at natutupad sa kanila ang hula ni Isayas na sinasabi, sa pakikinig ay inyong maririnig, at sa anumang paraay hindi ninyo mapag-uunawa, at sa pagtingin ay inyong makikita, at sa anumang paraay hindi ninyo mamamalas, sapagkat kumapal ang puso ng bayang ito at mahirap na mga karinig ang kanilang mga tenga at kanilang ipinikit ang kanilang mga mata. Baka sila'y makakita ng kanilang mga mata at nakakarinig ng kanilang mga tenga at mga kaunawa ng kanilang puso at muling magbalik loob at sila'y aking pagalingin. Datapwat mapapalad ang inyong mga mata sapagkat nakakakita at ang inyong mga tenga sapagkat nakakarinig. Sapagkat katotohanan ang sinasabi ko sa inyo na hinahangad na makita ng maraming propeta at ang mga taong matuwid ang inyong nakikita at hindi nila nakita, at marinig ang inyong naririnig at hindi nila narinig. Pakinggan nga ninyo ang talinghaga tungkol sa mga hasik. Kung ang sino man ay nakikinig ng salita ng kaharian at ito'y hindi niya napag-uunawa, ay pinaroroonan ng masama at inaagaw ang nahasik sa kanyang puso. Ito yaong nahasik sa tabi ng daan, at ang nahasik sa mga batuhan ay yaong nakikinig ng salita, at pagdakay tinatanggap ito ng buong galak. Ngayon may wala siyang ugat sa kanyang sarili, kundi sangdaling tumatagal, at pagdating ng kapighatian o pag-uusig dahil sa salita, ay pagdakay natitisod siya. At nahasik sa mga dawagan ay yaong dumirinig ng salita, ngunit ang pagsusumakit na ukol sa sanlibutan at ang daya ng mga kayamanan ay siyang umiinis sa salita, at yaoy nagiging walang bunga. At ang nahasik sa mabuting lupa ay siyang dumirinig at nakakaunawa ng salita, na siyang katotohanang nagbubunga. Ang ilay tigi 100, ang ilay tiga 60, at ang ilay tigta 30. Sinaysay niya sa kanila ang ibang talinghaga na sinasabi, ang kaharian ng langit ay tulad sa isang taong naghahasik ng mabuting bini sa kanyang bukid. Datapwat samantalang nangatutulog ang mga tao, ay dumating ang kanyang kaaway
at nagasik naman ang mga pangsirang damo sa pagitan ng trigo at umalis. Datapot ang sumibol ang usbong at namunga, ay lumitaw nga rin ang mga pangsirang damo, at ang mga alipin ng puno ng sangbahayan ay nagsiparoon at nangagsabi sa kanya, Ginoo, hindi baga nagasik ka ng mabuting bini sa inyong bukid? Saan kaya nangagmula ang mga pangsirang damo? At sinabi niya sa kanila, isang kaaway ang gumawa nito. At sinabi sa kanya ng mga alipin, ibig mo baga na kami ngay magsiparoon at ang mga yaoy pagtipunin? Datapat sinabi niya, huwag, baka sa pagtitipon ninyo ang mga pangsirang damo ay inyong mabunot pati ng trigo. Pabayaan ninyong magsitubo kapwa hanggang sa panahon ng pag-aani. At sa panahon ng pag-aani ay sasabihin ko sa mga ani, tipunin muna ninyo ang mga pansirang damo at inyong pagbibigkisin upang sunugin. Datapat tipunin ninyo ang trigo sa aking bangan. Sinasaysay niya sa kanila ang ibang talinghaga na sinasabi, ang kaharian ng langit ay tulad sa isang butil ng binhi ng mustasa na kinuha ng isang tao at inihasik sa kanyang bukid, na siya ngang lalong maliit sa lahat ng mga binhi. Datapat ang tumubo ay lalong malaki kaysa mga gulay na nagiging punong kahoy, ano pat nagsisiparoon ang mga ibon sa langit at sumisilong sa kanyang mga sanga. Sinalita niya sa kanila ang ibang talinghaga, ang kaharian ng langit ay tulad sa lebadora na kinuha ng isang babae at itinago sa 3 takal na harina hanggang sa ito'y nalibadoruhang lahat. Lahat ng mga bagay na ito'y sinabi ni Jesus sa mga karamihan sa mga talinghaga, at kung hindi sa talinghaga ay hindi niya sila kinakausap, upang matupad ang sinalita sa pamamagitan ng propeta na nagsasabi, bubukhin ko ang aking bibig sa mga talinghaga, saysaysayin ko ang mga natatagong bagay, buhat ng itatag ang sanlibutan. Nang magkagayoy ay iniwan niya ang mga karamihan at pumasok sa bahay, at sa kanya'y nagsilapit ang kanyang mga alagad na nagsisipagsabi, ipaliwanag mo sa amin ang talinghaga bukod sa mga pangsirang damo sa bukid. At siya'y sumagot at nagsabi, ang naghahasik ng mabuting bini ay ang anak ng tao, na ang bukid ay ang sanlibutan, at ang mabuting bini ay ito ang mga anak ng kaharian, at ang mga pangsirang damo ay mga anak ng masama. At ang kaaway na nagasik ng mga ito ay ang diablo, at ang pag-aani ay ang katapusan ng sanlibutan, at ang mga ani ay ang mga anghel. Kung paano ang pagtipon sa mga pangsirang damo at pagsunog sa apoy, gayon din ang mangyayari sa katapusan ng sanlibutan. Susuguin ng anak ng tao ang kanyang mga anghel, at kanilang titipunin sa labas ang kanyang kaharian ang lahat ng mga bagay na nakakapagpapatisod at nagsisigawa ng katampalasanan, at sila'y igagatong sa kalan ng apoy. Diyan na ang kung magkagayoy magliliwanag ang mga matuwid na katulad ng araw sa kaharian ng kanilang ama. Ang may mga pakinig ay makinig, tulad sa kaharian ng langit, sa natatagong kayamanan sa bukid na nasumpungan ng isang tao at inilihim, at sa kanyang kagalakay yumaon at ipinagbili ang lahat niyang tinatangkilik at binili ang bukid na yaon. Gayon din naman ang kaharian ng langit ay katulad sa isang taong nangangalakal na humahanap ng magagandang perlas, at pagkasumpong ng isang mahalagang perlas ay yumaon siya at ipinagbili ang lahat niyang tinatangkilik at binili yaon. Tulad din naman ang kaharian ng langit sa isang lambat na inihulog sa dagat na nakahuli ng sari-saring isda, na nang mapuno ay hinila nila sa pangpang, at sila'y nagsiupo at tinipon sa mga sisidlan ang mabubuti, datapat itinapon ang masasama. Gayon din ang mangyayari sa katapusan ng sanlibutan, lalabas ang mga anghel